Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Muli ako si Miata Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today our devotion tackles about bakit natin kailangan ng pastor, and our concept is all about pastor. So, yung salitang pastor ay mula sa salitang Gregeryo na piomen, na nangangahulugang pastol. So, sa bagong tipan, ginagamit ito kapalit ng mga salitang elder, overseer, at bishop. Lahat ay tumutukoy sa pangunahing leader sa isang lokal na iglesia. So, yung pastor ay hindi isang tagapagpalabas or CEO, kundi isang tagapaglingkod na leader. So, ang kanyang tungkulin ay alagaan, pakainin, protektahan, at akayin ng akawan ng Diyos dahil siya ay tinawag upang tapat na ipangaral ang salita ng Diyos. So, mamuno ng may kababangang loob at alagaan ng mga kaluluwa. Siya ay may pananagutan sa Diyos at sa iglesia sa ilalim ng pamumuno ni Kristo na siyang chief shepherd ng simbahan. So, our Bible readings for today is all about 1 Peter chapter 5 verse 1 to 4 ASND version. Ako'y may pakiusap sa inyong mga namumuno sa iglesia. Isa rin akong namumuno tulad ninyo at saksi ako sa mga paghihirap ni Kristo. Kasama rin ninyo akong makakatanggap ng kawalhatiang ipapakita ng Diyos sa hinaharap. Bilang isang namumuno sa iglesia, pinapahuyuhan ko kayong alagaan ninyo ang mga taong ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Pangunahan ninyo sila pero huwag kayong mamuno dahil lang sa tungkulin o dahil sa gustong kumita. Mamuno kayo ng may kagalakan. Huwag ninyong gamitin ang iyong kapangyarihan para pangibabawan ang mga tao. Sa halip maging mabuting halimbawa kayo sa kanila at pagdating ng pangunahing pastol, tatanggap kayo ng koronang hindi kumukupas bilang gantimpala. So, ngayon dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is the term pastor is more of a verb, not a title. So, hindi lang ito isang titulo, kundi isang tungkulin. So, ang pastor ay dapat gumaganap bilang pastol. Dahil ang tunay na pastor ay nakikita sa kanyang ginagawa, hindi sa kanyang posisyon. Second is every pastor shepherds a flock of sheep. So, may tiyak na kawan na ipinagkatiwala ang Diyos sa bawat pastor dahil siya ang responsable sa pangangalaga, pagtuturo, at paggabay sa mga ito. And lastly is every sheep functions as a shepherd to others. So, hindi lang ang pastor ang may tungkuling mag-akay, bawat mananampalataya ay may inaanyayahang maglingkod at mag-akay sa iba. So, yung ating pananampalataya ay dapat na nakaka-influence sa iba tungo kay Kristo. So, ngayon na tayo sa ating application. So, yung first application is cling to the role, not to the title. So, ang mahalaga ay ang paggawa ng gawain, hindi ang pagpapakilala sa titulo. So, maging tapat sa pangangalaga at pangunguna sa kapwa kahit walang titulo ng pastor. Second is honor and submit biblically to your shepherd. So, ang paggalang at pagsunod sa mga tinalagang leader sa simbahan ay pagsunod din sa Diyos. So, dapat natin ipagdasal at suportahan ang ating mga pastor bilang mga lingkod ng Diyos. And lastly is be a shepherd by leading others to Jesus. So, gamitin natin ang ating mga buhay at pananampalataya upang akayin ang iba kay Kristo. So, sa halip sa simpleng pag-share ng salita ng Diyos, tayo ay nakikibahagi sa gawain ng pagpapastol. So, ngayon dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about why is it important that you have a shepherd at the same time you are also a shepherd to others. So, para sa akin, is mahalagang may nagpapastol sa atin upang tayo'y pangalagaan, maituwid at mapatibay sa ating pananampalataya. Ngunit, mahalaga rin tayo'y maging pastol sa iba upang maipasa natin ang pagmamahal, katotohanan at pananampalatayang natanggap natin mula sa Diyos. So, ito ay bahagi ng ating disenyong spiritual na paglago. Tayo ay tinutulungan at tayo rin ay tumutulong. So, ilalahad ko naman po ngayon ang aking natutunan sa ating devotion ngayong araw. So, ang natutunan ko na ang pastor ay isang pastol na inatasan ng Diyos upang gabayan ang kawan niya. So, hindi lang ito kasi simpleng posisyon, dapat itong ipagmalaki, hindi ito posisyong dapat ipagmalaki, kundi isang tungkuling may kababangang loob at pananagutan. So, dapat naunawaan ko rin na ang bawat Kristiyano ay tinawag na maging pastol sa kanyang kapwa sa pamamagitan ng pagmumuni-muni sa salita, pangangalaga sa kaluluwa ng iba at pangangaral ng ebanghelyo. So, dapat nating igalang ating mga pastor at ipanalangin sila habang tayo rin ay aktibong tumutulong sa pag-akay ng iba kay Kristo.
So, ito ang tamang larawan ng simbahan. May nagpapastol at may nagpapastol din sa kapwa. Lahat ay tumutulong sa isa't isa upang lumago sa pananampalataya. So, let's pray na po. Lord God, maraming salamat po sa mga pastor na iyong itinalaga upang kami alagaan at gabayan sa aming spiritual na buhay. Lord God, bigyan po kami at sila ng kalakasan, karunungan at kababaang loob habang pinangunahan nila ang iyong simbahan. Lord God, turuan mo po kami na maging mabuting tagasunod at mabuting tagapagmuna sa aming kapwa. Lord, gagamitin mo ang aming buhay upang mag-akay ng iba tungo sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen.